Magandang araw sa inyo lahat. Habang tayo ay lumilipad ng mataas sa ibabaw ng abot tanaw, kasabay ng nakakagulat na magandang tanawin ng kalangitan at ng mundo sa ating ibaba. Narito muli tayo para sa isa pang espesyal na bahagi ng ating vlog. Sa ating mga minamahal na manonood, sa ating mga senior citizen, mga lokal na manggagawa, mga OFW at lahat ng nandito sa YouTube community at sa ating minamahal na mga subscriber ng ating channel sa Doers TV. Mga kapwa mananampalataya, mga kaibigan at sa bawat isa sa inyo na laging nandyan, sumama at sumuporta sa atin sa bawat paglalakbay at kwento natin. Maraming salamat po at malugod namin kayong inanyayahan muli ng buong puso. Ngayong araw, ibabahagi at pag-uusapan naman natin ang mga binabasa mula sa Biblia na tinatampok sa banal na misa ngayong araw. Halina't samahan niyo akong pagmasdan, pakinggan at unawain ang mga salita ng Diyos na nakalaan para sa atin ngayong araw. Mayo 22, 2026, Biyernes ng ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, kapistahan ni Santa Rita de Cassia. Ang unang pagbasa mula sa Aklat ng Gawa, chapter 25, verse 13b at verse 21. Nang dumating sina Haring Agripa at Bernice sa Cesarea upang batiin si Festo, nagkwento si Festo sa hari tungkol kay Pablo. Sinabi niya, may isang lalaking iniwan dito ni Felix bilang isang bilanggo. Noong ako'y nasa Jerusalem pa lamang, ipinaalam sa akin ng mga punong saserdote na ng mga matatanda ng mga Hudyo ang mga paratang laban sa kanya at hiningi nila na hatulan ko siya. Sinagot ko sila na hindi kaugalian ng mga Romano na ibigay ang sinumang akusado bago pa man siya harapin ng mga taga-pagparatang at magkaroon ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili laban sa mga paratang. Kaya nang magtipon sila rito, hindi na ako nagpaliban pa. Kinabukasan, umupo ako sa hukuman at pinatawag ang lalaki. Ngunit nang tumayo na ang mga tagapagparatang, wala silang ibinigay na katibayan ng anumang masamang gawang gaya ng inaalala ko. Sa halip, nakipagtalo lamang sila sa kanya tungkol sa kanilang sariling pananampalataya at tungkol sa kay Jesus na namatay na, ngunit ayon kay Pablo ay buhay pa. Dahil nalilito ako kung paano ito sasagutin, tinanong ko siya kung nais niyang pumunta sa Jerusalem at doon hatulan tungkol sa mga bagay na ito. Ngunit dahil hiling niyang manatili siya rito at hintayin ang pasya ng emperador, ipinag-utos kung bantayan siya hanggang sa maihatid ko siya kay Cesar. Tugunang awit mula sa Aklat ng Awit, chapter 103, verse 1 hanggang verse 2, verse 11 hanggang verse 12, verse 19 hanggang verse 20 AB. Tugunan, ang pag-ibig mo, Panginoon, ay walang hanggan para sa mga sumasampalataya sa iyo. Papurihan mo ang Panginoon, aking kaluluwa, at ang buong pagkatao ko'y purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon, aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang lahat ng kanyang kabutihan, tulad ng kataasan ng langit mula sa lupa. Gayon din ang laki ng kanyang pag-ibig para sa mga sumasampalataya sa kanya. Tulad ng layo ng silangan at kanluran, inilayo niya sa atin ang ating mga kasalanan. Itinatag ng Panginoon ang kanyang trono sa langit at ang kanyang kapangyarihan ay sumasaklaw sa lahat ng bagay. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong kanyang mga anghel, kayong mga makapangyarihang nilalang na sumusunod sa kanyang salita. Ang Ebanghelyo mula sa Aklat ni Juan, chapter 21, verse 15 hanggang verse 19. Nang makakain na sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako ng higit pa sa mga ito? Sumagot siya, Oo, Panginoon, alam mong mahal kita. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga kordero. Tinanong siya ulit,
"Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Sumagot siya, "Oo, Panginoon, alam mong mahal kita." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Tinanong siya na sa ikatlong pagkakataon, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Malungkot si Pedro dahil tinanong siya nito ng ikatlong pagkakataon, "Mahal mo na ba ako?" At sinabi niya, "Panginoon, alam mo ang lahat ng bagay. Alam mong mahal kita." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo ito, noong bata ka pa, ikaw mismo ang nagbibihis at naglalakad kung saan mo gusto. Ngunit kapag matanda ka na, iuunat mo na ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka nila sa lugar na ayaw mong puntahan. Sinabi ito ni Jesus upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pagkasabi nito, sinabi niya, "Sumunod ka sa akin." Ang mensahe mula sa mga binasang bahagi ng Biblia. Ang mga binasang bahagi ngayong araw ay nagtuturo sa atin ng tatlong mahahalagang aral na dapat nating isabuhay: katatagan at mananampalataya, pagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos at ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at paglilingkod kay Jesus. Mula sa unang pagbasa, nakikita natin si Pablo na naninindigan ng matatag sa katotohanan. Kahit siya ay inakusahan, ikinulong at ipinagtatalunan dahil sa kanyang paniniwala kay Jesus na nabuhay namang muli, hindi siya umurong, nagbago ng isip o ikinahiya ang kanyang pananampalataya. Ipinapakita nito na sa atin na ang pananampalataya ay dapat nating panindigan kahit harapin natin ang hirap, pagsubok o hindi pagkaunawa ng ibang tao. Ang katotohanan ng salita ng Diyos at ng muling pagkabuhay ni Jesus ang ating pundasyon at hindi ito dapat magbago kahit ano pa mang mangyari. Ang tugon ng awit naman ay nagpapaalala sa atin ng dakilang pagmamahal at awa ng Diyos. Ang kanyang pag-ibig sa atin na sumasampalataya ay walang hanggan at walang kapantay. Kasing taas ng langit mula sa lupa at kasing layo ng silangan sa kanluran. Kaya naman kanyang inaalis at nililinis lahat ng ating mga kasalanan. Siya ang makapangyarihang naghahari sa lahat at tiyak tayong inaalagaan at inaalalayan niya sa lahat ng oras. Ito ang dahilan kung bakit tayo kayang manatiling matatag dahil alam nating tayo ay minamahal at sinasagip ng Diyos. Sa Ebanghelyo naman, naririnig natin ang mahalagang usapan ni Jesus at ni Pedro. 3 beses na tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Ang tanong na ito ay inilaan hindi lang para kay Pedro, kundi para rin sa bawat isa sa atin ngayon. Tuwing sumasagot si Pedro ng oo, "Panginoon, alam mong mahal kita." Pinagkakatiwala ni Jesus sa kanya ang kanyang mga tupa, ang kanyang bayan. Ipinapakita nito na ang tunay na nagmamahal o pagmamahal kay Jesus ay hindi lang nadadaan sa salita o pangako. Ito ay nakikita sa gawa, sa pag-aalaga, paggabay at paglilingkod sa ating kapwa, lalo na sa mga nangangailangan ng tulong at gabay. Ipinapaalala rin ni Jesus kay Pedro na ang pagsunod at pagmamahal sa kanya ay hindi laging madali. Darating ang panahon na kailangan niyang magsakripisyo at sumunod kahit hindi ito ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Ganon din para sa atin, ang tunay na pagsunod kay Jesus ay nangangahulugang handa tayong gawin ang kanyang kalooban kahit mahirap o puno ito ng sakripisyo. Dahil alam nating ito ang daan patungo sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa kabuuan, ito ang mensahe sa atin ngayong araw. Manatili tayong matatag sa ating pananampalataya kay Jesus na nabuhayng muli. Magtiwala tayo sa walang hanggang pag-ibig at awa ng Diyos at patunayan natin ang ating pagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa ating kapwa at pagsunod sa Kanyang kalooban sa lahat ng
pagkakataon. At dito nagtatapos ang ating pagmomoni-moni at pagbabahagi ng salita ng Diyos para sa araw na ito. Sana ay naging gabay, lakas at liwanag ito ng inyong kalooban na lagi nating tatandaan. Manatiling matatag sa pananampalataya, magtiwala sa walang hanggang pag-ibig ng Panginoon at patunayan ang ating pagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod at pagmamahal sa ating kapwa. Nais din po naming magpasalamat ng taos-puso sa lahat, bawat isa sa inyo na laging nandito, sumasama at sumusuporta sa ating munting programa. Maraming salamat. Salamat po sa lahat ng mga taga-subscribe ng Doers TV. Kayo ang aming lakas at tunay na inspirasyon sa bawat gawain namin. Isang dakilang pagpupugay at pasasalamat din po sa ating mga OFW, mga kababayan nating nagsakripisyo, nagtatrabaho ng matiyaga at lumalayo sa pamilya at bayan para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga mahal sa buhay. Lagi kayong nasa aming mga panalangin. Naway gabayan, ingatan at pagpapalain kayo ng Diyos saan man kayo naroroon. Maraming salamat din po sa ating mga lokal na manggagawa, kayong mga masikap, matiyaga at tapat na nagtatrabaho dito sa ating bayan na nag-aambag ng inyong galing at lakas para sa ikabubuti ng ating pamilya at ng ating lipunan. Balik biyaya nawa ang bawat pawis at pagod ninyo. Buong paggalang at pasasalamat din po sa ating mga senior citizen. Kayong mga puno ng karunungan, matatag sa pananampalataya at nagsisilbing gabay at magandang halimbawa sa aming lahat. Naway bigyan kayo ng Diyos ng mabuting kalusugan, mahabang buhay at walang humpay na kalinga. At siyempre, taos-pusong pasasalamat din sa buong komunidad ng YouTube, sa bawat manonood, naglalagi, nagbabahagi at nagsusuporta sa ating mga nilalaman. Malaki ang aming pasasalamat sa inyong lahat hanggang sa muli nating pagkikita at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Dalhin ninyo lagi sa inyong puso at isipan ang mga aral na ating natutunan ngayong araw. Naway ang pag-ibig, awa at pagpapala ng ating Panginoon ay sumasa inyo at sa inyong buong pamilya ngayon at magpakailanman. At sa muli, maraming salamat at pagpapalain tayong lahat. Amen.